Mga kapeso, gawin nating milyon ang 4,000 mo sa Pag-ibig MP2. Ito ang dividend rate na idineclare ng Pag-ibig sa kanilang MP2 sa nakalipas na 5 taon. Noong 2020 at 2021, nakapag-declare sila ng 6% noong pandemic days. Noong 2022 hanggang 2024, tumataas sa 7% ang kanilang na-declare. Sa loob ng 5 taon, i-compute natin kung magkano nga ba ang historical dividend rate or average rate ng Pag-ibig MP2. 6.66% ang kanilang average rate. Ito ang gagamitin natin sa computation natin sa ating mga Pag-ibig MP2 earnings. Kung mas mataas sa 6.66%, katulad noong 2024, mas favorable para sa atin kasi mas malaki ang kikitain natin sa ating Pag-ibig MP2. Pero kung mas mababa sa 6.66%, katulad noong 2021 at 2020, ibig sabihin, mas mababa din ang ating kikitain sa ating Pag-ibig MP2. Umpisahan natin ngayong April ang pag-iipon natin ng 4,000 pesos on a monthly basis. Gagawin natin yan sa buong 2025 para mabuo natin ang 1 million pesos na pinapangarap natin. 6.66% ang gagamitin natin na average rate sa ating computation. Pero mga kapeso, pansamantala lamang ito na dividend rate kasi paiba-iba ang dividend rate na ginagamit ng Pag-ibig sa kanilang MP2 depende sa income nito. Ilalagay natin dito ngayon ang entitled months. Papaano nga ba natin nako-compute ang entitled months? Ibig sabihin nito, yung April hanggang December 2025, 9 months na lamang ang natitira. Kaya 9 months ang ilalagay natin dito na entitled month. Ibig sabihin, magiging pro rata muna ang dividend natin ngayong taon ng 2025 dahil hindi naman natin nabuo ang isang taon o hindi naman tayo nakapag-start ng January. Subukan na natin mga kapeso na i-compute natin ang dividend income natin sa 4,000 pesos. 4,000 pesos times 6.66% times 9 months, divide natin yan ngayon sa 12 months in a year. Ang dividend income na makukuha natin mga kapeso ay 199 pesos. I-compute natin ngayon ang total money natin for April. 4,000 plus yung dividend income natin, magiging 4,199.8 ngayon ang total money natin. Isunod na natin yung May. Ibig sabihin, May hanggang December, 8 months naman ang natitira. Kaya 8 months ang magiging entitled months yan at pababa ng pababa hanggang December or 1 month para sa December 2025. Ngayon, makukuha natin ang total dividend income natin para sa 2025. Ang 36,000 natin, nadagdagan ng 999 pesos. Kaya ang total na pera natin, 36,999 pesos na. Pero bakit ganun mga kapeso? Akala ko ba compounding? Hybrid mga kapeso ang paraan ng pagko-compute ng Pag-ibig sa kanilang MP2 dividends. Ibig sabihin, yung unang taon na naguhulog tayo ng 4,000 pesos, simple interest method muna. Ia-add up lahat ng simple interest method computation at buong 36,999 pesos natin sa susunod na taon mga kapeso, sa 2026, yung 36,999 natin, yan ngayon yung buong magiging subject na sa dividend income. Doon na papasok ang compounding. Kaya kita mo dito mga kapeso, yung 999 pesos mo last year ng 2025, 2,464 na ang kikitain yan para sa taong 2026. Sabihin natin mga kapeso, tuloy-tuloy tayong maghuhulog ngayon ng 4,000 pesos para mabuo natin syempre yung pinapangarap natin na 1 million pesos. Kung makikita nyo, end of 2026, nakapaghulog naman tayo ng worth 48,000 pesos.
In total, ang pera na natin sa Pag-ibig MP2, 89,194 pesos na. Tuloy-tuloy ng 2027, 2028, 2029, hanggang sumapit ang March 2030. Ibig sabihin, nakalimang taon na tayo mga kapeso. Pero kung tutuusin, hindi pa talaga natin nahihit yung kinakailangan natin na 1 million peso savings. Kung makikita nyo dito mga kapeso, sa katapusan ng 2029, 267,000 pesos pa lang ang kinikita natin. Pero okay lang yan mga kapeso. Sabihin natin na ang gagawin natin ngayon, i-withdraw natin yung pera natin, and then gagawa tayo ng panibagong account, i-redeposit natin. Tuloy-tuloy tayong maghuhulog ng 4,000 pesos pagkatapos natin mag-redeposit mga kapeso. Sa bagong account na to mabubuo natin ngayon 335k, 2031, 407k, 2032, 484k, 2033, 566k, 2034, 653,000 pesos na. March 2035 mga kapeso, nakakasampung taon na tayo ng paghuhulog natin sa ating MP2. Pero mga kapeso, hindi pa rin natin nahihit ang 1 million peso natin. Kaya ang gagawin natin, withdraw ulit and then redeposit sa bagong account. Kasi every 5 years nagmamature ang ating Pag-ibig MP2. Tuloy-tuloy ulit mga kapeso. Katapusan ng 2035, 746k na. 2036, 846,000 pesos na. Ang kinikita mong dividend, 51,000 pesos na mga kapeso. Mas mataas pa sa hinuhulog mo kada buwan ng 48,000 pesos. And ang 2037, 952,000 pesos na. Ito mga kapeso ang masaya. 2038, pumapalo ka na ng 1 million pesos. Pero hindi natin pwedeng withdrawin. Kasi 'di ba every 5 years lang nagmamature yung Pag-ibig MP2 natin. Kailan ba yung sunod na maturity? Ikaw kapeso, kung gusto mo tuloy-tuloy na maghulog, okay na okay yan kapeso kasi lumalago yung pera mo hanggang mag-mature. Kasi sanay ka naman na naghuhulog ng 4,000 pesos. Kita mo mga kapeso, end ng March 2040, after 15 years, hindi lang 1 million peso ang nahit mo mga kapeso. 1,213,920 pesos. Pero sa 6.66% yan na average rate mga kapeso What if consistent si Pag-ibig na 7.10% ang ibinibigay sa atin na dividend rate? Pero sana mas mataas pa para mas nakakagana mga kapeso. Subukan natin. 7.10% ang gayahin natin. Ilagay ko muna dito yung 1213 mga kapeso kasi ito yung reference natin sa 6.66%. Tingnan natin kung magbabago ba tong 1213 kapag 7.10% ang nilagay ko. Pero mga kapeso bawal umasa na laging 7.10% paiba-iba talaga. Pwedeng mas mababa dyan, pwede din naman na mas mataas pa dyan. Kita nyo dati, 6% lang nung pandemic days, kaya pwede talagang bumaba. Tumataas lang talaga ngayon mga kapeso. Magkano kaya ang nangyari? Yung 1,213,000 pesos mo sa 6.66% kung 7.10% magiging 1,258,000 pesos. Magkano ang difference? Sa tingin ko mga kapeso, mga 45k. 44,892 pesos. Tingnan nyo mga kapeso, basta lumalaki ang dividend rate, mas malaki talaga ang kikitain natin sa Pag-ibig MP2. Baka may mga katanungan ka mga kapeso dito sa Pag-ibig MP2. Just put your comments below and questions below. Sasagutin natin yan para matuto na at makapag-umpisa ka na ng investment journey mo at 1 million peso target savings mo.